Yan po, akyat po tayo. Ito po ay low cost design ng goat house po. Para sa mga gustong magpagawa ng gaya po nito, low cost design po ito ha. Mostly are light materials. Ito po dito yung, this is good for 50 heads po, 16 by 32 feet. Ito po yung ating simpleng tawag doon, compartmentalize, para po ito sa mga inahin na mga anak or birthing or sa mga barako po natin. At saka ito yung public maidance area nila, kasi po good for 50 heads po. Wala ng partition. Ito lang kasimple yung paggawa po nito, kasi nga po diretsahang ipapadala dito 50 heads. Kaya pag ever na mga anak at dami, yan yung magiging next na project ni Ma'am Cheryl dito. Papagawa ng bagong goat house para po sa, syempre, sa more heads na kailangan ng goat house. Yun po. Well, actually mga ka-agree, mga kameme dyan, this is down the day 12. Nilagay na po namin yung trapal dito at saka yung mga used na mga bubong dyan, para lang po yan sa mga pag umuulan, hindi masyadong malamigin yung ating kambing. Well, in fact po, natansya po namin ni Sir Agri na kung talagang full blast yung trabaho talaga, 8 to 10 hours per day, nasa mga 10 days po. Tapos po ito, pero day 12 po tayo. Kasi nga, ayun, minsan may mga araw na tayong mag-isa lang ang nagtatrabaho dito. Ayun po si Sir Agri. Pakapikapin nila yan kanina. So, pakita natin dito sa ilalim. 100% po done na. Yung ditong area po depende kasi kay Ma'am Che, kasi gusto niya sana nga walang mga yan sa palibot pero siyempre po papunta na tayo ng bear season, malamig yung panahon, yan ay magiging ayaw talaga ng kambing yung cold. Mas okay pa nga yung mainit na panahon So preparing for lunch na si Ma'am Che dito sa ilalim. Ito na po yan yan, kukunin na lang yan, ayos na, wala na. Ito naman po ay sabi niya temporary, baka maglagay siya ng bagong trapal dyan. Parang eaves na lang po yan sa sa ulan, or pwedeng maging tawag dun, playground area dito sa ilalim ng mga kambing. So yan po, 100% na po tayo dito. Kambing lang po talaga yung kulang. Ang gagawin nating goat house po dito sa farm ni Ma'am Cheryl. So ito po, nagagawin lang muna tayo ng temporary na butas para po sa poste. Yan po. It's 3:45 PM mga kameme, after 2 days. Ito na po yung natapos naming trabaho. Just in 2 days, less than 2 days nga kung isipin So yan po, mayroon po tayong clearance more than 6 feet nga siguro. Anong tangkad mo, sir? Anong height mo? Here, more than. So here it is. 16 by 32.
after 3 days po of work. Dahil ngayong third day ay nag-iisa po tayong nagtrabaho na ilagay na natin itong kanyang rafter. After 4 days of work po, halos lahat na ng purlins natin, konti na lang doon hindi na ilagay sa dulo. At marami ng mga bamboo studs natin pang sahig ang nagawa. So yun mga kameme, day 5 po ng paggawa natin dito ay nag-nailing po tayo ng bamboo flooring natin. Day 6, nag-half day lang po tayo kasi po hindi maganda yung panahon. Yung nagawa po natin ay nag-nailing po tayo dyan sa itaas lahat ng mga purlins natin at saka na-fix natin dito. At saka nagawa natin dito half, hindi pa po yan fully na nail lahat. At naglagay po kaninang umaga si Sir Agrian Adventures ng ating center post na tatlong post. Yun po yung accomplishment natin ngayong araw. Mga kameme, yan po, tingnan yung konti na lang yung walang sahig, konting-konti na lang talaga nalagay na namin, yan po. At saka nilagay na itong bubong dito sa taas. Sabi ko nga sana kung kumpleto 3 kalos 3 days from now baka 3 to 4 days from now tapos na ito day 8 of work. Mga kamimi, yan o, naglagay na tayo yung vertical dyan. Medyo kulang siguro yung 2x2 natin, konti lang. Hanapan na natin ng medyo yan, maliit na bagay lang yan. So, kaway. Yan po. Konting-konti na lang talaga yung sahig. Oh, ayan. Yung bayanihan na lang pang ano dito sa gilid, mabilis lang yan. Mga kameme. No. Extrahan ko rin ng kanon. Ay, natapon pa. In the afternoon po, ito na po yung natapos natin dito. Bubong na lang yung kulang. Day 10, gawa na po natin itong ating landing dito at saka yung ating ladder. Po. Ito lang nagawa natin ngayong araw kasi sobrang init na rin at saka nahakot na lahat ng ating mga bubong dito. By tomorrow morning kung makabit na lahat dyan
parang kompleto na siya ng konti. Day 12 mga ka-agree. Nagawa itong 4 na separator dito sa loob. Ito po. Para po ito sa mga buntis or bursting area. Or pwede na rin sa back na pwedeng dumating dito. Yan po. At nagawa po natin itong ating main door na. In the day 12. Ito po. Nagawa na po ito. At ang railings dyan hanggang dito nagawa na. Safe na po silang umakyat dito. Almost 99% ng done. Habang si Ma'am Che ay nagluluto dito, matanong ko lang, mga magkano kaya inabot ng ginastos natin dito? Materialis lang, wala yung labor. Pag sinount natin yung pati yung kawayan saka yung Ahoy, sige. kahoy. Kasi yung mga pako lang saka yung roof natin inabot ng mga more than mga almost 20 yan. Oo. So pag ang kawayan natin 100 yun, ilagay na natin pag 40, di 4,000. 4,000 na rin. Yung kahoy natin, Mga ang 8,000 na labor rin yan. natin is almost 8,000. Oo. So plus ang ano na yun, di ba? Oo, sige. Yung value niya. Oo. So another 15,000. Ibig sabihin 15,000 plus 19,000, mga ganun. Sa Wala materials tayong lang yun. labor. Wala pa tayong labor nun sa tao. Wala pa yan yung mga snack natin at saka yung ano. Pakasama. So, yun po mga kameme, 19 plus 15, kayo na bahala dyan. More or less po mga 40 plus to 50. Yung mga ibang maliliit na mga terminal sa atin dito, mga yangkat ay hindi na yun nadala. So, palagay po natin, materialist pa lang po. Kasi ginawa po natin sa pinaka-list po yan. Kung bigyan pa natin ng value itong mga lumang yero na ito, abutin talaga po ng 50,000. Sa ano pa lang yun? Sa materials pa lang po yun. Pag palagay natin mayroon pa tayong labor na another 100%. Nako, mga 100,000. Yun po. Pero yung kinikwenta lang natin dito sa materialis lang, wala na yung ano, yung mga pagkain, snacks, kape, tinapay. Yun po mga ka-agree, inabot po ito. Mga more or less 45 to 50,000. Yung materialis lang. Wala pong labor yan. Wala pong labor. Kasi nagbayanihan po tayo. At saka tayo po mismo ay nagkunit na gagawin kahit na wala pong labor. Ano lang, tawag doon talagang labor of love lang daw. Kasi kailangan talaga, kasi nag-uumpisa pa lang yung aming association dito sa bayan ng Leon. Maraming salamat, mabuhay po kayo mga kameme sa lahat ng taga Leon ng Goat Racers Association. Ito na po, kambing na lang po talaga yung kulang. Yung mga ano dyan, mga minor lang yan. Kasi pag hindi naman kailangan, wag na lang lagyan yan dyan. Kasi yung mga ibang goat house natin mas okay pa kung open sa sa labas pag during sunny season. Pero dahil pa po parating po yun December, kailangan po nating maglagay dyan. Yun na po mga kameme. So pakita na lang natin sa inyo kung paano po ito ginawa within 12 days. To be exact po, 12 days. Kulang-kulang yan 12 days. Pero sabihin na natin 12 days po mga kakambing. So maraming salamat po. This is your friend Agritech Mix TV pa rin po. Mabuhay po kayo magsasakang Pilipino. Sana po ay nakapagbigay po tayo ng konting encouragement sa inyong lahat. To all Leonians, mabuhay gid kamo kedes sa aton nga mga mapisan kag mga may mabudunligan nga mga tagipusoon nga natigayon ng ating project. To our president and to all our LGU personnel at to our mayor, sa ating MAU, to Ryan, especially po sa PCA, Philippine Coconut Authority nga nagpatigayon gid
that this multiplier farm became possible. Kulang na po yung dito yung palagyan ng daan po ng ano diyan, ng truck packet ng 4 wheels papunta po doon. Junction Road po para po talagang makapasok dito yung yung truck na magdadala ng kambing dito within this first week of December. Maraming salamat. God bless us all.